Yun. Nakita niyo po yung kanyang agape love? Yun po yun. Ano po ba yung agape love? Yun po yung love na mula sa Diyos. Amen po ba? Basahin ko yung meaning kasi para, ano ba yung pinagsasabi na naman ni Pastor? Mayroon po tayong agape love, which is most often crowned as the highest form of Christian love. Amen? The kind of love and action that shows empathy. Ano ba ibig sabihin ng empathy? Ha? Extend the desire for good of the beloved wants the best extend, help, or demonstrate good intentions and is intended for everyone, para sa lahat. Walang limitasyon. Amen? Amen po ba? So dapat yun po ang maunawaan natin na napakahalaga ng agape love sa bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Kaya kahit mahirap mahalin, ano dapat gawin? Mamahalin pa rin. Kahit mahirap unawain pa rin. Alam niyo po ba yon? Yun po ang dapat makita sa ating lahat na wala tayong pretension. Na kunwari, mahal mo siya pero ayaw mo. Yung sinabi nga ng ating taga-exhort na I love you pero wala talaga din yung love. Nakuha niyo po? I love you pero ayaw mo sa kanya. So, mahirap po yun. Amen po ba? Ano bang pinagkaguluhan nyo? So, yun po yung isang bagay na dapat makita na sa ating lahat sa lugar na ito. Maraming bagay na nangyayari sa ating paligid, sa buong mundo. Amen po ba? Marami ng sitwasyon, marami na pong ligligan, maraming shaking. Pero sabi ng Biblia, those who can endure up to the end will be saved. So ano ibig sabihin? Sa Tagalog, mahalaga pong endurance sa bawat isa na yung nanatiling tapat hanggang wakas, yun lamang po ang maliligtas. So dapat kung ikaw matalino at marunong, hindi ka natitingin sa iba. Hello? Ano man ang kanyang sitwasyon, ano man ang kanyang kalagayan, ipanalangin mo siya. Hindi mo titingnan ang kanyang kahinaan. Because all of us, may mga weaknesses po tayo. Ano ba ang weaknesses? Madali kang magtampo. Amen? Madali kang masaktan. Madali kang ma-offend. Amen po ba? Yun po ang marami. Kahit pala pastor nandun pa rin isang bagay lang sinabi mo, offended ka agad. Hindi ka na kapatiran. Hello? Do you think those people claiming they are, the title itself, I'm a pastor, but still doesn't know how to forgive, doesn't know how to understand what is love? Yun po yung humility and humbleness is very important to each and every one of us. You know how to humble yourselves. Kung alam mo marunong ka, magaling ka, may alam ka, tumahimik ka. Yun, baliktad ano? Again, parang di nyo naintindihan. Kung ikaw po ay may posisyon, may title, marunong, magaling, natuto ka na, huwag ka nang magsalita dahil po the character itself will speak sa buhay mo. Wala ka nang sasabihin pa because you know who you are in Christ. Marami po, ako ang magaling. Hindi na natin diretsuhin, ako magaling. Ibig sabihin, they are presenting themselves, I am already a pastor for so many long years. I have a lot of congregation. I know people who know in this world. Yun pang basihan ng isang mangangaral o tagapagturo o nag-claim sa kanilang title. Mahalaga ba yung entitlement sa mundo sa harapan ng Diyos? No. The character which is the Jesus Himself wants to be followed. Kailangan makita sa atin kung tayo po ba Christ-like character na.
Once na tayo po na nahubog na, yun, nahubog, nagawa na, nalilok na katulad ng anyo ng ating Panginoong Hesus, nothing to worry. Why? Ikaw po ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya ang nangyari sa atin ay nakita natin, tinitingnan natin, yung pagkatao, yung personalidad ng marami. But still, sa ating sarili, wala po tayong nakikita. Yung nagturo nga si Kuya EG dito, sabi niya nga, troso na yung nasa kanya pala. Nakita niyo po, nakita niya yung iba, puro sa kanya pala, nakatalukab, troso na. So yun po isang bagay na unawain natin palagi ang salita ng Diyos. There are a lot of things happening in this world. Sabi ko nga, na, of course, ang kayamanan sa mundong ibabaw ay madali na ngayon makuha. Mag-TikTok ka lang, mag-vlogger ka lang, naging milyonaryo ka na. Treasure. But what profit a man even he owns the whole world? Nakuha niyo po? Kung mawala naman ang kanyang kaluluwa at wala namang kaligtasan, walang kabuluhan lahat. So, biblical po yung sinasabi, pero ang marami gusto nila magkaroon ng treasure hunting. Magkaroon ka agad, maging mayaman ka agad, magkaroon ka agad ng mga bagay ng sanlibutan which is samantala lamang. Kaya may mga bagay po na dumating na rin yung pagsubok, sitwasyon, at mga bagay na hindi natanggumpayan just because, ayun nga nakatingin tayo sa ating pangangailangan, sa ating mga sarili. Have you noticed, church? Si Pastora po, last month, halos dito kami araw-araw. Nagpahinga lang ng dalawang linggo yata, ng ilang araw, tatlong araw. Ngayon we are starting again. Yung may hukay na dyan, ready na po yung mga poste sa labas. Nagawa na po, may mga parilya na. Nantay na lang natin ang delivery po ng semento bukas, buhangin graba. Hindi na hinto po eh. Why? Because of your prayer for this church. You are a part why God answered all our prayer. Wala tayo pero mayroon. Naniniwala ba kayo? Wala tayo pero mayroon. Maliit man ang ating bilang pero malaki. Parang hindi kayo naniniwala eh. Ako po namamangha, na-amaze sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Never in my life na, Lord, yung distrust sa Diyos, sabi ko, in your perfect will, in your perfect time, mangyari maganap ang iyong kalooban. Salamat sa mga pamilya na rito na patuloy na kaloob, nagbigay, at nagbibigay pa din na walang kumpay, na walang hinto. Ibabalik sa inyo yan ng Diyos na hindi lamang sa salapi, the goodness and the kindness of God into your life will continue to go on. Magkaroon kayo ng breakthrough. Magkaroon kayo ng puso na wala ng greed. Magkaroon na kayong pusong mamon. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon ka ng pusong mamon. Nakuha niyo po ba yon? Hindi na matigas ang puso mo. Wala ng greed sa buhay mo. Dahil ang malaga sa'yo makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya po may mga bagay, sitwasyon, na why people asking, ba't hanggang ngayon mahirap pa rin ako kumita? Why? May isa pong testimony sa babaeng ito na naging CEO siya, naging businesswoman siya, lahat ng yaman sa mundo ay nasa kanya na. Hanggang nakalimutan niya na yung kanyang asawa sa pagbibilang ng yaman niya. Hanggang nagkaroon sila separation because of the treasure that they have already. Pilipina po siya. Yun ang testimony niya na paano binawi ng Diyos ang lahat ng yaman niya na hindi na mabilang, na hindi na siya makatulog sa mga businesses niya na biglang, kumbaga ng breakthrough sa buhay niya. So nakaligtaan niya na may Diyos pala na pasalamatan at kailangan naka-incline o na inline ang kanyang buhay sa Diyos. Nawala po lahat, nawala po lahat ang yaman niya, lahat na put up niyang businesses nawala,
Because she said, she forgot the Lord na pinaglilingkuran niya. So ngayon, pinatituon niya na even though you have everything in this world, sabi niya, milyonarya na nga siya eh. Pero nawala lahat. Travel from Hong Kong to other country, ano sa kanya, lahat may businesses siya. Pero one day, nagkaroon siya ng cancer, nagkaroon siya ng economic collapse sa buhay niya, wala lahat ng impact niya, nawala ang businesses niya, na lahat, ang asawa niya nawala, mga kaibigan niya nawala. Parang si Job, di ba? So nangyayari pala yun, nakala ko, kwento lang yun. Pero isang babaeng nagpatotoo na siya po ay naging alipin ng yaman, but she forgot the Lord. So tayo, mayaman sa pag-ibig ng Diyos. Mayaman sa pag-unawa sa bawat kapwa. Kaya I praise the Lord for you people here, this lupang pangako, dahil parang nasaturate na ng word ang bawat bahay. Kaya nandito ngayon ang ating mga kapatid na for so many long years na hindi natin sila nakapiling, nakasama, ngayon nandito sila. At dadagdagan pa, at dadagdagan. Kaya nga pinawiden ng Lord wall to wall Nakuha niyo po ba? Mapupuno po ito. Kayo po yung isa sa mga bahagi na nalangin para maabot din ng mga kaluluwa sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng humpay. Hindi pwedeng hindi huminto sa panalangin dahil kailangan tayo manalangin para sa kaligtasan ng ating kapwa. Kaya I praise God. Why? Hindi natutulog ang Diyos sa ating mga buhay. Bago ako magsimula sa turo, can we open our Bible in Deuteronomy chapter 28, please? Ito po yung susi. Ito po yung dahilan. Amen po ba? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong, ano yon? Nababasa niyo po ba? Kailangan pa ba lagyan ng ilaw sa ilalim? Sige po. Tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Kaya huwag niyo abahin ang arenda. Malaki pong Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Tuloy po. Ang galing ng Lord Maaga yung binigay sa akin yan Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So it's very important the obedience of a life of a Christian. Follow and obey, right? Lagi natin tinuturo dito, obedience Sige, tuloy pa rin. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. So, pangako ng Diyos yan sa iyo. Sige nga, sabihin mo, bukaan sa katabi mo, pangako ng Diyos yan sa iyo. Tuloy po. Sige po, Kuya Luis. Mahaba-haba ito, diba? Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Bakit yung iba walang anak dyan? Pagpalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. So sinabi pala ni Yahweh, na hindi bawal yung mga anak ng maraming. Sinabi rin pala na kailangan mag-alaga ng maraming hayop. Nakuha niyo po ba? Tuloy po. Pagpalain niya ang ibakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. These words coming in Deuteronomy in the Old Testament are all the promises of God for His people. Kaya nga kailangan nyo magbasa, hawakan yung pangako ng Diyos at ibalik nyo lagi sa Kanya pag kayo nanalangin. Hindi ba sabi mo, Panginoon? Hindi ba, Father God, sabi mo, pagpalain mo ako? Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin?
Kaya nga, if you have the word, and you practice the word, you have the authority to tell the Father in heaven, Lord, what is your promises upon my life? The problem is hindi ka nagipag-communicate sa Kanya. The problem is wala kang oras at panahon sa Kanya. Isa pang problema, ayaw mong sumunod. Narinig mo na. Hindi mo pa rin naunawaan na kailangan mo tumugon, sumunod, and yung turo sa inyo, deny yourselves. Death to self. Iwanan mo ng sarili, carrying your cross. Yun ang cross na marami na hindi maiwanan isang bagay, kaya hindi makasunod. Naunawaan niyo po, naintindihan niyo po. Kaya nga, yan o, sa Deuteronomy, yan lahat pangako ng Diyos yan sa bawat bayan, sa bawat mga anak niya. Kagaya nga dito sa atin, ilang beses ito sinasabi, wala tayo, por mayroon. Salamat po sa buhay niyo na nagbigay po kayo, nagkaloob po kayo, nag-ambag po kayo. Malaking tulong na po yan sa bahay panambahan. Amen po ba? Lahat po kayo almost here. Maliit man yan, malaki na yan sa harapan ng Diyos. Because coming from the bottom of your heart. Amen po ba? Kaya hindi na bubalan ang ating pong mga namoroblema tayo ng gagawa. May pinadala ang Diyos. Silang dalawang araw lang, tapos kagad yun. Magpuposte na lang. Kikwentuhan pa yun, na parang kala mo. Sila pa nagbe-break. Basura, gutom na kami. Maaga kami uwi. Basta tinapos na nila yung kanilang. Na-amaze ka, bakit bunga rin ang panalangin, magpadala ang Diyos ng tamang tao, magpadala ang Diyos ng totoong tao. Kaya isang bagay po yan na pinasalamatan ko sa Lord because God answer our prayer. Amen. Kahapon po nag-order na naman tayo ng mga i-deliver para bukas. Una, bakal, 16,000 po yan. Pangalawa, kahapon, magkano yun? Almost 9 or 10,000. So, saan galing po yan? Galing po sa kamay ng Diyos. Hello? Hallelujah. Bakit? Mayroon po mga hinihipong puso, nagmimiti, makabigay ng punla para sa bahay panambahan. Salamat po. Salamat talaga. Salamat po sa buhay ni Sister Simply, sa buhay ni Sister Leia, sa buhay po ng Abseo, marami pong iba. Sa buhay ni Catherine at ni Rob, sa buhay po ninyo, marami po kayong nagbigay na tulong sa lugar na ito. Higit sa lahat, sa buhay ni Ate Baby sa Canada, ang mga kaibigan niya, hindi mo nagbibigay 5 eh. Pisong binibigay na dolyares. Naintindihan niyo po, ibig sabihin, hindi lang maliit. Malalaki pong binibigay, hindi naman sila po pinipilit. But then, kahit di natin sa brothers and sisters, kasama sa buhay po ng aking mga hipag, sa buhay ni Atin Selly, sila po, sa buhay ng aking mga anak, they continue to pour out blessing in this place. Walang hinto po. Pero correct sa tatawag sa umaga, tatawag sa gabi, ano, may materialis na ba? May tao ka ba? Sige po, nandiyan na, nalipat ko na. Hello? Saan galing yan? Kung hindi puin ng Diyos ang mga puso ng anuman o sino man, wala rin tayong pagpapala. Sa Diyos pa rin ang author at finisher ng blessing. Salamat sa buhay ni Luis, ni Kuya. IT po, ang matatapos niya mag-graduation ng IT this coming year, itong taon na to. Si Kuya, nurse yan. Bakit naging electrician bigla? Hello? Kahit saan may sila po libre. Walang mga bayad yan. Minsan, sabi niya, wala ba tayong merienda, ma? Wala pang gas pa, oh. Naintindihan niyo po bang sakripisyo? For God's glory. To God be the glory. Why? Kailangan ayusin ang bahay panambahan. If you remember, sa Book of Haggai, magaganda yung bahay niyo, pero sira-sira ang tahanan ng Diyos. So, payag ba kayo na nandito kayo tuwing linggo? Nakikinabang tayo sa ayos, pero ayaw natin magbiging part of the body of Christ. So, yun po yun. Kailangan yung greed. Wala na dapat sa bawat isa. Naintindihan po ba natin ang mensahe?
Pangako ng Diyos. Salamat sa buhay ni Sir Jane, sa buhay ni Sir Helen. Wala rin. And the youth family also. And all the rest of our brothers and sisters. Hindi natin man nakita kung sino sila, but still their heart are willing and able to serve God through their time, effort, and money. Eh, hindi nyo lang alam. But the Lord our God knows everything about you. Kaya hindi man kayo nakita ni Pastor, nakikita kayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ko nga sana, kuya, alam ko nurse, natapos mo eh. Ikaw naman IT. Araw-araw, kahit madilim na, nagmadalian na, susundo pa yan sila. Sundo ng Ligarda, ng Taytay, Tikling, everyday po nandito kami. Hoping and praying you will continue to pray for us na matapos ito na maayos. Dahil wala nga tayo na mayroon pero nagkaroon. Amen! Yun po isang bagay, kilos at galaw ng Diyos. Sa buhay ni Sir Ivy and ni Carl, thank you so much. Ang dami, no? Alam mo yung sinabi nila? Pwede po ba kami humingi din sa kapwa namin mga ka-Bible study? Sa ibang bansa to, ha? France, Italy, Canada, New Jersey. Bakit nag-spread na yung solicitation? Hello! Kahit 20-20 euro lang yan. Dumami. Hello! Yun po yun. Maliit man na bagay na ibigay mo as long coming from the bottom of your heart, with a pure heart, God will bless you more abundantly. Amen! Huwag tayong magtipid pagdating sa Panginoon dahil ibalik naman ng Lord yan 100-fold times. Nagugutom ba kami dito? Hindi. Dahil buhay ang Diyos na pinaglingkuran namin. Narinig niyo po ba? Buhay ang Diyos na pinaglingkuran ng bawat isa sa lugar na ito. Take all that doubts inside of your heart. Wala na dapat pagdududa. Wala na dapat pagka-question. Distrust and disbelief is not from the Lord. You need to follow the instruction of the Bible. Like what's saying in this Deuteronomy 28. Patuloy buksan, sige po. Hallelujah. Pagpalain niya kayo sa lahat ng iyong gagawin. Parang wala kang faith eh. Anong kulang sa'yo? Faith. Amen po ba? Nawala na naman si faith sa buhay mo. Mahalin mo si faith para makilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sige po, taas natin. Oh, sino ba may kaaway hanggang ngayon dito? Halika, lapit ka dyan mamaya. Pag-pray kita. Ang mga kaaway na nagtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Kanino tulong? Kay Pastora ba? Oh, sasalakay nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Nakita niyo po? Sino pong tagapagtanggol ng bawat anak ng Diyos? Si Yahweh. Amen po ba? Tuloy po, tuloy, sige. Para maunawaan ng bawat mga kapatid sa lugar na ito, huwag ka dapat mangamba, matakot, pagdududa, dahil alam mo, totoo ka sa harapan ng Diyos, makamtan mo ang pangako ng Diyos. Amen? Pagpalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain, pagpalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Kay lupang pangakong arenda eh. Amen po ba? Parang wala naman ibang tao dyan. Amen po ba? yung faith ng tatlong nating mga kasister, yun lang narinig ko eh. Pero how about you? Ba't hanggang ngayon di ka pa rin lumalago? Pagdududa lagi at puno ka ng resentment, anger, and hatred. You want breakthrough into your life? Follow and obey the instruction of God and love those people who hate you. Mahirap yung pastora. Love those people who hate you. Mahirap po ba yun? Tanungin mo katabi ko, mahirap ba yun?
Love those people who hate you. Ha? Love those people who hate you. Hirap, no? Mahirap magpakunwari. Kunwari, mahal mo siya, pero hate mo siya. Ano ba yon? Ano ba tama doon? Ha? Amen? Alam niyo, pag hindi ka marunong magpatawad, pangit ka. Sabihin mo sa tabi mo. Kasi, yun po yun. Hindi ka talaga gaganda kung hindi ka marunong magpatawad. Dahil dala-dala mo yung bigat, those baggages, na nagpapabigat sa iyong buhay. Pero once you forgive those people who hurt you, magliliwanag ka talaga. Why? Wala na nga dala-dalang bigat. Amen. Gusto niyo ba patotoo? Kahapon po pagod ako eh. Sorry sir ah. So hinatid na ako ni kuya. Uwi. Si sir po yung kaaway ko kahapon eh. Hindi naman kaaway. Sabi ko, lagay, bago ako umalis, hindi system, nangyari din po sa aming dalawa eh. Bago ako umalis, lagay mo itong mga karne sa rep. Pagbalik ko ng hapon, nasa lamesa pa rin. Sabi ko, ba't hindi mo nilagay sa rep? Nakalimutan ko eh. Ano ba sabi ko sa iyo? Nakalimutan ko nga eh. O, di po ba? So, hindi, parang gusto kong sumabog. Parang gusto kong sumabog. Parang gusto kong magwala. Sabi ko, Lord, galing ako sa panambahan mo, sa lugar kung saan kami doon kanina. Akyat ako kaagad sa taas. Alam niyo po bakit? Baka maiba masabi ko at magwala. Inayos ko na yung balik sa rep, lahat-lahat na gagamitin para ngayon dadalhin dito. So sa madaling salita, para hindi po ako mahulog sa kasalanan, kinuha kong gitara ka, magpuri ng pagpuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Nawala lahat yung bigat, pagod, na hindi makakbang binti ko. Dahil inayos ko muna ito kusina, dapat ayusin. Kita niyo po, you need to have that self-control. Kasi na-impatient ka na eh. Ma-impatient ka na, wala ka nang, gusto mo nang, Eh, sabi niya, wala kasi ako ginawa eh. Yun po kagad bulat niya, approach niya. Pero purihin ang Diyos after my worship, talking to God, asking the Lord's mercy to forgive me. Ano nangyari? Maya-maya, nandiyan na si sir. Sorry. Nakita niyo po, palakpakan natin ng Diyos. Magalit ka pa? Magalit ka pa? Nag-sorry na? Sabi niya kasi wala akong nagawa. Ang ginawa ni Sir maghapon, naglinis, naglaba, nagsampay. Hello! Nakalimutan na mayroon ako binilin. Inuna yung mga labahan, mga kubrekama, nagtanggal sa lahat at naglaba. Hindi na nga siya. Sabi ko, baba ako alas 7. Sabi ko, hindi ka rin nagsaing? Sabi niya, nakalimutan magsaing. Kalimutan niyo kumain. Palakpakan natin ang Diyos. Nakita niyo po? Sobra niyang kabisihan. Nakalimutan niya, kailangan niya rin sarili niya. Gampanan yung dapat gampanan. Ganun po ang tao. Tayo po mahina. May weaknesses. But once you accept who you are, walang pride, walang away, walang gulo, walang kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Natuto na tayo sa Lord eh. May salita na tayo ng Diyos. Eh Lord, tanggalin mong sama ng loob ko, galit ko, puot ko, inanakit ko Lord. Tanggalin mo ito, Panginoon. Palitan mo ito ng unawa, pag-ibig. Naintindihan niyo? Wala. Wala na, parang nabura. Kain tayo pa. Halika na. O, kain kami dala, kwentuhan. Gusto mo kape? O, di wala na. Baka natin ng Diyos. Ginawa ko ng Nespresso kagad. Bango-bango. Naintindihan niyo po? Ganun lang po dapat sa pamilya. Even your children, your partner in life, those people surrounded you, you know to forgive. May kainaan eh. Hindi ko siya masisi, nawili siya ng trabaho, nawili siya sa mga gawaan niya, nakalimutan niya even sa sarili niya. Tiningnan ko, ano kinain nito? Nakuha niyo, kahit ulam, hindi, wala siya kinain, nagtrabaho magapon. Kahit hindi ko siya iwanan at daling ko siya lagi dito. Mahirap pala maiwan doon eh. Gawa ng gawa. Yun po yun. Kaya lagi bit-bit yan dito.
Ay, kailan ko magluto? Pag nandito kasi nandito po siya, ayoko nagugutom asawa ko. Naiintindihan niyo po ba? Kayo ba? Ganon din kayo sa asawa niyo? Talaga? Oh, yung mga nanay dito? Ganon ba kayo sa asawa niyo? Yung papaya, hayaan mo. Anong sagot ng asawa? Yung asawa mo doon, baka hindi, hayaan mo siya. Tanda na yan. Wag. Wag po. You have a part. You are one. Para tumagal kayo, harmony, you have peace, you have joy, kailangan nyo ang isa't isa. Amen! Hindi na magalit ka pa sa asawa mo eh. Hindi mo alam. Pagod na rin pala. Lalo na yung mga nagmumotor. Sabi nga ni Kuya, mahirap pala nagmumotor. Sa initan, sa ulanan, pag uwi, dilatan mo pa ng mata. Ikaw po yung nagalit. Hindi nyo alam sakripisyo ng mga asawa. Amen! Kayo sa bahay lang eh. Panay pang muya-muya mo, nanonood ka pa TV, yung asawa mo doon, naghanap na may makakain ka na naman. Are you there? Kaya intindihin mo rin. As partner in life, you are one. Huwag lagi high blood. May narinig ako, lagi high blood ang asawa niya eh. Lagi nagagalit, buringot, sisigaw. Dapat wala na. Pag Kristiyano ka na, wala na. Ano ang bloody pen? Naintindihan niyo po ba? Yung pagod na pagod sa trabaho, balingan mong asawa mo pag uwi mo, hindi naman dapat ganun. Talk to God. Pray na hindi makapasok ang gawa ng dominant spirit ni Satanas sa buhay mo. Amen. Sige, tuloy po muna. Wala pa tayo sa preaching. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag. Oh. At nakalaan sa kanya kung susundin ninyo, siya ay tutuparin ang kanyang mga tuntunin. So there is always instruction that you need to be followed because that is the word of God. Hindi word ng sino man nangangaral at tagapagturo. So kung sumusunod ka, obediente ka, mayroon ka karapatan magreklamo sa Diyos. Sabi mo, Lord, di po ba sumunod na ako, Panginoon? Nais kong sumunod. Ang kalooban masunod sa buhay ko, hindi ang kalooban ko, Panginoon. At ito pa ang gusto ko marinig nyo. Humility and humbleness is very important in the kingdom of God. Dahil when the Lord is saying, the Lord will humble the proud and exalt the humble. Huwag ka na magaling ka, marunong ka, may alam ka. Alam na ng Diyos kung sino ka. Ipakilala ka ng Diyos kung sino ka. Gagamitin ka ng Diyos dahil alam ng Diyos, karapat-dapat ka pagpalain sa mga gawain na nais ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Ayan pa, nababasa natin eh. Ang tao, hindi yan magpuri sa'yo, mainggit pa rin yan. Hello? Lalo ng mga nakaposisyon, sabi niya, pastor ka lang, bishop ako. Reverend, 20 years ako na naghawak ng tao, ikaw kailan ka lang? Marami po yan. Hindi ka pwedeng magmagaling sa kanila dahil may hawak daw sila ng tao for so many long years. Ikaw bago ka lang. Anong sagot ko? Bakit ang Diyos mo at ang Diyos ko magkaiba? Amen po ba? Meron pa nga pastor eh. Nung na-bless ako, skinento ko, tinetestify ko, na-bless ako. Ano nangyari? Hindi siya maniwala. Baka daw para sa kanila lahat yung binigay sa akin. Hello? Hindi na ako sinama sa grupo. Parang natin ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? May ganun pala. Binigay na ng Diyos sa'yo. Sinabi mo testimony to God be the glory. Hindi ba? Hindi lang yan sa'yo. Baka para sa amin din yan. Lord, sabi ko, pero hanggang ngayon nagpipray ko, Lord, take all these things in my heart and my mind, na kung ano man ito hindi sa'yo, anything na negatibo, take all these things. Ayoko, Lord, mahulog sa kasalanan. Give me peace, Lord, towards this kind of situation. Mayroon din karanasan hanggang ngayon. Pero hindi tayo pwedeng huminto o sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Alam natin totoo tayo sa harapan ng Diyos. Amen? At ito pang gusto ko malaman ng bawat isa dito. No need to compare. Comparison.
Competition is not from the Lord. That's the work of the enemy to divide the church and the body of Christ. Mapalad lang kayo, malalim ang ginagawa ng Diyos na kaunawaan sa bawat ng mga nagtuturo sa lugar na ito by God's grace. Kaya natuturuan tayo ng tama. Walang inggit, walang pagmamalaki, walang pagmamataas, walang ako lang. Sa Amerika, maraming apology na subject. Ako magaling, ako marunong, ako may alam. Hanggang ngayon, ang kongregasyon nila 5-6 lang yan. Walang paglago. Why? Ako lagi. Hindi nag-assign yan. Sige. Pag nag-assign siya, ikaw magturo. Ikaw pong doon. Pero nandun siya lagi. Gusto niya lagi siya pa rin. Paano ma-develop ang calling ng bawat isa? That's why I am designated sa bawat isa, sa bawat posisyon sa lugar na ito. Wala pa naman kayo recognition o certificate. Ba't nakikita natin ang galaw at kilos ng Diyos sa buhay niyo? Even the worship team, thank you so much. Thank you so much. Pinasalamatan ko kayo sa Diyos. May katuwang sa gawain ng Diyos. Hindi gawain ng tao. Nakita ko kahapon, nung nandito sila, alam ko, pagod din sa trabaho, pagod din po sa kanilang ginagawa, estudyante man sila or nagagrab. Nandito po sila, walang reklamo. Practice sila. So kung ganun sila sa every Saturday, kahapon ko lang nasaksiyan, nandito sila. I praise the Lord. Because Lord, may nahubog ka ng mga puso nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Hindi sila tumitingin, wala kami bayad, wala kami merienda, wala po kaming pera, wala pa kaming pahinga, wala kaming tulog, narito na kami. Nakita nyo? Hindi nila tinitingnan kanilang sitwasyon. Even bankers natin, cum laude yan. Pero nandun yung humility and humbleness na dito nagpa-practice po. Pagod na rin yun. Gusto niya rin makasama yung anak niya pag Saturday. Pero nandito pa rin siya for God's glory. Kita po ng Diyos yan. Thank you po kay Sister Rayson. And I thank you for the husband. Very understanding. At totoo ba yun? Hallelujah. Amen. O, yun po, ngiti, hanggang tinga. Yun lang po. Akala nyo hindi kayo na-recognize. Na-recognize po kayo. Amen po ba? Ang Lord lang makapag-reward sa inyo. Hindi man makapagbigay ang inyong nanay dito sa church ng lubos. Pero ang Diyos po, alam ng Diyos anong para mabuti para sa inyo. Amen po ba? Kaya never give up. Continue to serve God with a purity of the heart. Dahil po yun ang mahalaga. Amen po ba? Huwag tayong yung maraming attendee, apaw hanggang labas. Pero hindi na magkakilala sa bawat isa. Naiintindihan niyo po ba? Bilang man tayo, but then you love one another, concern ka sa kapwa mo, then the Lord your God is in the center of this place. Amen. Kaya yun po ang sikreto. Pakumbaba, pag-unawa, pag-ibig sa bawat isa. Kaya hindi na tayo lalayo. The God knows everything about you. Huwag kayong magsabi, hindi na ako ni Pastor, hindi ako pinapansin. Hindi ako kinakausap, hindi ako nililingon. Ang dami na rin kasi iniisip si Pastora, puti na nga buhok eh. Tama po ba? Hindi na nga makapagpakulay, hindi na nga makapag-pedicure. Why? Concentrate tayo sa pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? Huwag ka reklamo ng reklamo. Sa Diyos ka makipag-usap. Ano kailangan mo, anong needs mo, anong problema mo. Talk to God! Communing to the Lord is very important. Para makilala mo siya, maunawang mo siya na ikaw po inaabot ka, ngunit ayaw mo tumugon. Hallelujah! Ako yata ang pinakamayaman tao ngayon sa buong mundo. Araw-araw may nag-aabot eh. Salamat sa buhay ni Nanay Rosita, sa buhay ni Ate Lina. Nandiyan niya po. Sister Baby, dito. Lahat po dito halos. Sura. Huwag kayong mag-alala. Pupunta sa materials at saka labor po lahat yan. Kaya hindi kailangan din natin magtulungan para maayos lahat. Amen? Kaya yun po mga kapatid, may pangako ang Diyos. Sabi, hindi ka nawalan. Yung binigay mong seed, tutubo yan, maging puno yan, marami ka na pa napagpala. Amen? Kaya thank you so much sa lahat. May mga coming pa eh.
Alam ko yan eh. Dama ko yan eh. Aabot ang Diyos sa pusong magpakumbaba at magkaloob, magbigay para sa kanyang gawain. Amen po ba? God will bless you more who you are. Hindi ko man kayo na-meet, hindi ko man kayo nakilala, but then you are willing and able to support the work of the Lord. Hindi man kayo naka-evangelize, hindi man kayo nag-house to house, but the Lord your God knows everything about you. Kaya, kita mo yun, no? Ito lang tayo. Nakakarating na pala sa bawat sulok ng mundo to. Nakuha niyo po ba? Kaya gusto ko nga yung worship, ma-download din. Bakit? Kailangan nyo ayusin yan, mga worship team. Para po, marami sasabay sa worship nyo. Hindi man sila naka-attend, but then they worshiping God through your life. Amen po ba? Ayun lang naman eh. Nothing else, church. So, iwanan natin Deuteronomy 28. Ha? Pinalala ko lang sa inyo na may pangako ang Diyos. Mayroon dyan sa 28, mayroon dyan sa baba, yung hindi sumunod, ano mayroon? Tuloy-tuloy mo nga, sige, lahat. Jump tayo. A portion lang bago ako mag-preach sa ano natin. Ayan na ba yan? Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo, ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So may sumpa, may curse. Yung walang pakinig sa salita ng Diyos. Hindi tumugon sumunod sa salita ng Diyos. Iyan, hindi ko sinabi yan. Diyan po sabi ng salita ng Diyos. Pag ayaw mo makinig sa sinabi ng Diyos, sa salita niya, mayroon pong sumpa. Sige pa, para maintindihan na yan natin. Hindi po word ng tao yan, ha? Susumpain niya kayo! Wow! Ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Kaya, taghirap pa rin, wala pa rin. Nakita niyo ba may tao, trabaho ng trabaho, gawa ng gawa? Bakit wala laman bulsa? Yung sister niya butas. Walang ipon, kulang pa. Why? Napunta lang sa wala. Naintindihan niyo? Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Sige, tuloy po muna. Bakit tinalakay natin ito ngayon? Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Sinabi nga na yung nag-testimony, lahat, yaman-yaman niya na, biglang zero. Why? Hindi niya binaalala ang Diyos. May Diyos pala. Sige, tuloy po. Susumpain niya kayo at magkaroon lamang kayo ng ilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Sige, tuloy. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. So kung tuloy-tuloy nyo yan, kung kanina may pangako ang Diyos, pero mayroon po disobedience of life na mayroon pong curse. So basahin nyo yung pag-uwi nyo mamaya pag wala kayong binabasa or gusto nyo magbasa. Kung gusto nyo maunawaan pang pangako ng Diyos at ang sumpa, Deuteronomy 28 lang po. Naintindihan niyo po. So, paalala again. Mga kapatid, sometimes nagkakaroon tayo ng question mark o doubts. But si pastora ganito, si pastora ganyan. Approach me personally. Kasi sometimes, bakit si pastora ayaw pumayag? For example, sa dedication, gusto ko na talakayin, ito may lumabas na negatibo eh. Bakit hindi po ako nag-dedicate? Ha? The problem is, kung ang dedication kasi ng child, para alam niyo lahat, the parents will dedicate their child to God, Yahweh. Kung ang mismo ang parents hindi pa nanumbalik sa Diyos, hindi pa sumisamba, wala dito, ang belief natin as a Christian, parents, both of them will dedicate their child to God. Hindi ako mag-dedicate. Hindi ako, yung sinasabi mo yung binyag, sa Katoliko po yun. We are not Catholic practice. Ang dedication coming from the Bible, even Jesus Christ himself was dedicated. So, ngayon, pastor, hindi siya pumayag. Gusto ko muna maayos yung buhay ng parents kasi sila yung maghandog ng kinansanggol sa Diyos. Kahit ihandog Manila, nandito lang sila because they want only. But their heart are far
far away. Because of the traditional belief. Tradition natin, kailangan mabinyagan, kailangan matrimony of... Ako po. Pero ang nais ng Diyos, the parent itself surrendered life to God. So that they will dedicate their child to God and the child will be blessed forevermore. Kaya kahit i-dedicate ng sino mang tao yan, kung sila mismo hindi nila dinedicate yung sarili nila sa Diyos, wala magagawa ang Diyos para sa kanilang anak. Amen. Eh, huwag kayong magsabi, ba't gano'n naman church dyan? Walang ano. No. Sino bang ayaw? Nakuha niyo po ba? Sino bang ayaw nga po mapagpala kayo? Magtanong muna kayo ng reason. Approach me. Para malaman niyo bakit. Sabi ko nga, you need to matrimony of marriage para ma-dedicate natin yung gusto niyo. Eh, ayaw naman eh. Hello? So, alam nyo na. Kaya, tanggalin nyo na yung haka-haka na mali. Kasi gustong-gusto ko lahat kayo ma-dedicate. Have you noticed last Sunday, na-dedicate ko yung church again? Na-dedicate ko kayo again sa Lord? Kung nagsunod kayo sa prayer, gusto ko lahat ma-bless. So, ang pastor, pag may child dedication, para lang po yung tulungan ng magulang makalapit sa Diyos. The pastor will pray for the child and the parents and the people surrounded para mapaabot sa kanila ang tamang paglapit sa Diyos. So nothing else. Amen po ba? So can we open our Bible in 1 Peter chapter 1? Oh, Father God, we thank you so much for today as you continue to give me the fresh revelation, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the word, oh God, that we need para papaalala sa amin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, na makapangyarang Diyos makagawa, makakilos, makagalaw na malayo-malayo sa kaligitnaan ito. Panginoon, salamat sa pribileyo. Salamat sa bukas na langit, sa pag-asa araw-araw. Dahil kami nabubuhay sa habag mo, sa kagandang loob mo, sa kabutihan mo, sa nais mo, Panginoon. We need you. We need you, Holy God, Holy Spirit. We cannot do anything without you. Apart from you, we can do nothing. Kaya, Lord, open the eyes to see, open the ears to hear. All your children here belong to you, Lord. They belong to your kingdom. We ask, Father God, anoint every ears, anoint every heart, anoint everyone here, Lord, that they will understand you are with us, in us before and behind us, O God. Kaya maraming salamat dakilang Diyos sa pribileyo na binigay mo na sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Have you noticed, church, about Christianity? Bakit kayo naiiba? Maraming tao dyan sa paligid. Hello? Bakit ikaw naiba sa kanila? Anong kaibahan mo as a Christian? Ang Kristiyano po, hindi na po katulad ng iba na walang ginawa, uminom, maglasing, manigarilyo, magdroga, at sumayaw kung ano-ano pa. So, ikaw na ba yan? Nabago ka na ba? Nagawa ka na? Yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit ka naiiba? Bakit different? Hindi ka na tulad ng iba. Amen po ba? Dahil po ikaw mapala, dahil dati ikaw tulad din nila, pero nakilala mo ang Diyos. Nakilala ka ng Diyos. At ikaw ay nagawa ng Diyos. Amen? Yung kaibahan natin. Kaya pag may nakita kayong ibang buhay, ikaw dati ganun din. So you cannot accuse them. Why? Dati ikaw din ganun eh. By the grace of God, nabigyan ka ng liwanag. Amen po ba? Maliwanag na sa iyo na ikaw nakahabagan ng Diyos, nagawa ng Diyos, na bago ng iyong pananaw sa isipan, wala na ka sa kamunduhan. Yung ang different natin sa mga tao may reliyon, pero walang tamang buhay at relasyon sa Diyos. Amen? So yun po yung dapat yung mga nawan. Dahil ayaw natin na mapunta sa dagat-dagatan apoy o mapunta sa kapahamakan, kaya po ang nais ng Diyos, mapunta ka sa kanyang kaharian. Are you there? Kaya alalahanin natin lagi na nais ng Diyos na ikaw makasama, magkaroon ka ng buhay mula sa Kanya para makasama ka sa kaharian niya. Kaya you are separated from the world.
Naturo na ni Kuya dito yan eh. Yung buhay mo iba na. You are separate from the world. Kaya nga, bakit ka na ano eh? Bakit ka na pahiram? Bakit ka na sanctified? You have sanctified life. Because our Lord, our God, gave His life for you at mapalad ka, napili ka na iligtas ng Diyos. Yun na lang palagahan mo. But marami hindi nagpalaga. Kaya hindi naintindihan na ikaw mahalaga sa Diyos. Why He gave His life for all of us? Because napaka-importante ka sa Diyos. Amen po ba? Hindi ba ikaw ay citizen na? Sino pong yung citizen dito? So, citizen ng kaharian ng Diyos. Oh, palakpakan natin ang Diyos. Philippians chapter 3, verse 20. Filipos. Si Pastor kasi sir, dalawang aming citizenship eh. Pero mas maganda yung citizen of the kingdom of God. Naintindihan niyo po? Mas mahalaga yun dahil forevermore, eternally with God. Yun po yun. Wala tayo pong malaki na, ano ako eh. Galing ako ng, wala na. Mahalaga, kilala ka ng Diyos. Sabi po dyan? 3? Tama po ba? Tama ba yan, Luis? 3:20. Sige. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Yun po yun ang sinasabi dyan, na mamayan ka ng kaharian ng Diyos. Hindi ka mamayan habang buhay ng arenda. Paano yung kung hindi ka susunod sa Diyos, ano mamamayan ka ng ano? Saan ka? Ha? Bound to hell, sabi dito. Pero ayaw natin doon, mainit doon. Kaya ang dami natin electric fan. Kasi naawa si Kuya sa inyo, baka pawisan kayo eh. Kaya tinadtad niyo ng electric fan hanggang labas. Naintindihan niyo po ba? Magantay tayo ng ating electric bill. Hallelujah. Yun po yun, mga kapatid. Kaya ang mga anak ng Diyos, kaya nanatili tayo sa buhay natin ngayon. May pagsubok, may pagtitiis, mayroong mga bagay na dapat natin matagumpayan. Sige, 1 Peter chapter 1, 1-9. Okay. Mula kay Pedro, isang apostol. Sino si Pedro? Isang apostol ni Jesu Kristo. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia o Asia at Bithynia. Sige. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kalayunin, sa mula pa at ipinabanal ng Espiritu Santo. Sumapalad pala na pinili ka. Can you ask your neighbor, pinili ka ba? Ano sagot? Doubt pa siya kung pinili siya. Ha? Pinili ka ba ng Ama? Pinili ka ba ng Ama sa langit? Kaya ka narito? Kung pinili ka, panghawakan mo na yan at lakaran mo na yan at maging banal sakdal na pamumuhay para makilala ka na anak ka ng Diyos. Amen? Pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesus Kristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. So sumagana naway sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Yun po yung minuhay tayo ngayon. Nakilala natin ngayon ang ating tagapagligtas. Kaya wag mo nang hayaan mawala pa. Because by the grace of God, what you have right now is very important for going to the kingdom of God. Iyon po ang basihan na ikaw anak ng Diyos. Kung ikaw napabanalan ng Espiritu ng Diyos. So again, tanungin ko kayo, ano bang pagiging banal na makilala ka? Ang banal po ba ay mahaba damit? Puti, suot lagi. Ha? Ang banal po ano? Ano bang kabanalan sa atin? Sa pananalita?
sa pag-iisip, sa pananaw, sa paningin, sa gawi. Kung ikaw po kaya nga twist the spirit, kung ang espiritu na ng Diyos ay nasa iyo na, ibig sabihin, pinabanal ka na ng espiritu ng Diyos. Amen po ba? Ikaw na makarate sa sarili mo ngayon. Mabait na ba ako? Mabuti ba ako? Mahabagin ba ako? Mapagmahal ba ako? Pasensya ba ako? Mayroon pa pagbigil sa sarili? Iyan lahat na yan, oh. Yun lang. I-check mo lagi araw-araw kung ikaw ganun ka na. Self-control. Lahat na ba may self-control? Wala tao dyan, ah. Amen po ba? Check ka na ba sa self-control? Pag uuwi na naman, oh, may hawak ang hampas o pang. Wala nga self-control, eh. Ano yan, oh? Ayan, number 1 pala sa baba, yan, oh. Kaamuan, kainaunan. Sirmahan mo dito. Gentle. Paano kipag-away ka pa ba? Sigawan pa. Pasado ka na ba dyan sa, kainaunan? Pasado ka na ba? Are you sure? Ha? Mahinaon ka ba magsalita? Gentle eh. Gentle and weak. Marami pa rin sa atin hindi talaga ganun. Diyan ka na lumaki ganun ugali. Ibigay mo yan sa Diyos. Ayusin ka ng Diyos. Ng pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ayan o, sanabi, sa pinabanal na ng Espiritu ng Diyos. Kailangan na may correction lagi ito eh. Ayan o, gentleness, faithfulness. Walang faith pala. Na bago-bago. Pabago-bago. Parang, ngayon okay, mamaya hindi na. Yun po tayo eh. Iyan lagi. Sulat nyo yun sa notebook. Tuwing umaga, pag-pray mo, may patience ba ako, Lord? Wala akong pasensya, Lord eh. Kailan ko, maaga ako magising, kailan makipag-unahan ako doon sa pila. Late ka na nga dumating, sinungaling ka pa. Diretsahin mo pa yung kailangan, ikaw na una. Walang patience. Walang virtue. Yun po ang marami. Wala pong kindness. Nakita nga yung ating dalawang gumagawa, nakita ko yung kahiwarapan din kawalan. Pasura, gutom na ako, pasura eh. Pasura, pautangan mo na. Ganon sila ngayon mag-approach. Sabi ko na iba to ah. Dito sinusubok ko yung yung kindness ah. Pasura, kulang yung sweldo ko ngayon. Pwede mag-advance para sa next week. Pambayad lang kuryente. So, ano sagot natin? Palagay nyo. Sige na. Okay lang. Naintindihan niyo po ba? Kindness. Love. Because nagsasabi siya na totoo na ang kanyang kuryente malaki, hindi niya kayo bayaran. Pautang ng advance. Naintindihan niyo po? Hindi ko naman sila kilala. Kunin ko kaya address bukas. Kasi baka hindi na bumalik. Naintindihan niyo po ba? Yun po yun. The love of Jesus inside of us. Yung kapakanan ng iba, yung concern natin na sila po ay mapagpala at magbigyan din ng pag-asa. Ganun na ba tayo? Kaya marami kayong matutunan yan, oh. Hanggang ngayon, bakit wala ka pang kapayapaan? Bakit may confusion ka pa? Bakit confused ang isip mo? Naguguluhamihan ka? Talk to God. Magulo isip mo, bakit? Bakit wala kang kapayapaan? Because wala kang tunay na pag-ibig sa Diyos dahil lang binahal mo sarili mo. Masakit ba, di ba? Hindi po ba? Wala kang peace of mind. Walang ibang lumalabas sa bibig mo. Some of you here, namumutak na, namumura pa rin. Paano sabihin banal ka? Naintindihan niyo po? Mabilis lumabas yung cursing. Pamuyayaw sa Tagalog, sa Taga-asa, sa Ilonggo. Puto kachinta, puto bumbong! Kamat ako! Di mo ba? So, yung nangyayari, walang kabanalan. Amen? Sino po hanggang ngayon walang galak sa puso? Bakit kung walang galak? Wala kang tiwala sa iyong kapwa. Lagi ka may question mark, doubts and distrust to those people surrounded you. Baka hindi ka kilala, baka hindi ka mahal, hindi ka ni-recognize, hindi ka binigyan pahalaga.
Forget them. As long the Lord your God knows who you are. Amen po ba? Napansin niyo si Pastora, pinabayaan kami, hindi na kami kinakausap. Matanda na kayo eh. Matagal na panahon po ulit-ulit na pangangaral eh. Bahala kayo, magmatigas kayo. Gusto niyo sa impyerno, di mag-impyerno na kayo. Tama po ba? Nakakulit na eh. Kahit ang paliwanag. Matigas ka eh. Hindi, panatayuan mo ng pagmatigas mo, tapos na ako dyan. Dati iyak pa ako, ba't ganun sila, Lord? Ngayon, bahala ka na, Lord. Ikaw naman may di po ba? Ganon tayo dapat. Huwag niyo tingnan yung iba. Tingnan mo who you are in Christ. Kung lumalakad ka na ayon sa kalooban ng Diyos, naging matuwid ka na sa paanan ng Diyos, wala kang dapat alalahanin. Dahil pag nakita ka nagliliwanag, susunod sila sa iyo. Amen. Yun po yun. Alala sa Kanya. Alala ka sa si friend mo, BFF mo, kamag-anak mo. Hayaan mo ang Diyos gumawa dyan. So, ang gawin mo, sumunod ka lang sa Diyos. Ipanalangin sila na sila pagpalain din. Maabot din sila sa kapangyarihan ng Diyos na paano ka inabot. Amen po ba? Ang labanan dito, purity of the heart. Magkadugtong yan, oh. Kung anong laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo. Anong marumi isip mo, marumi din lalabas sa bibig. Ba't ganun sila dyan sa church? Ba't hindi nila ako nakita? Matagal ka na nakita, mali gawa mo eh. Batuhin kita dyan. Nakuha nyo, sabi si Pastora, nagsalita na naman ng hindi maganda. Hindi, batuhin kita na pagmamahal. Intindihan niyo po ba? Kaya ako sinasabi ang katotohanan para maging malaya tayo na huwag na tayo tumingin sa iba. Huwag tayo tumingin sa ating mga nagawa. Tingnan natin ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Wow! Hanggang kailan kaya dito si Pastora? Parang kakasawa-sawa na. Nakuha niyo po ba? Marami na tayong mga nare-raise up ngayon, oh. One day, sila na po dito magsisigaw-sigaw din. Okay. Lord, kailangan mo namin ticket. Mamasyal naman kami sa ibang sulok ng mundo. Di ba ba? Ay, gano'n na lang hingin ko ba? Tama po ba yun? Di po ba? Gano'n na bang hingin, Lord, kailan ko na mag-travel around the world. Pero Lord, yung mga tupa, hindi ko pa pwede iwanan eh. So, yun. Concerned ako sa kaluluwa ng bawat isa. Ayaw nyo man sa akin, gusto pa rin kita iligtas dahil nais ng Diyos, maabot ka, mapagpala ka, makapasok ka sa hinanda niyang kaharian. Intindihan niyo po ba? Hindi biro na itong ginagawa natin, this end times. Many things happening in this world right now and different globes. Sa buong mundo. May lindol, may flood, may hirap ipaliwanag, may alien daw. May aeroplano na babagsak. May mga pausok daw sa impapawid para magkasakit ng mga tao. Ano ba totoo? As long as you have faith in God. Ano man mangyari, as long as you have the salvation that God has given to you, nothing to worry at all. Kaya nga sabi, ano ba, may 12 na ba ngayon? Sabi sa 12 daw, ang Pilipinas, ganito. Lord, ano man mangyari, Lord, basta kasama kita. April daw, sabi daw ni Alexa, magkaroon na big. Ano yun? Alexa, ano mangyari sa April? April 21, magkaroon po ng big one. Ano kayo kung mangyari niya? Are you ready? Maglindol daw na malakas sa Abril. So, what if will happen? Are you ready? Nobody knows. Like a thief in the night, ang kamatayan. Kaya lagi tayo nagtuturo, reminder, you need to have that light, layunin sa mulat-mula at pinabanal na ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, nilinis ka na ng dugo ni Jesus nung mula tinanggap mo siya sa buhay mo. Kaya huwag ka na umalis dyan. Amen po ba? Sige, tuloy natin, Kuya Luis. Pedro, nasa ano pa lang tayo eh. Hindi pa pala tayo nakaalis sa Tres. Pasalamatan natin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus dahil sa laki ng habag niya sa atin. Saan nyo? Malaki ba hindi?
Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Yun, new creation. Kaya tinawag born again. Ha? Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya pag hindi ka na born again, wala ka pa pag-asa. Pero kung nabago ka na through the Word, you are called born again Christian. Because you hold on to God in His promises, trusting and believing, and you are faithful with the faith that God has given to you. Tuloy pa rin po. Sige, 4. Nang magmana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ito po yung huwag niyong hayaan mawala pa sa buhay niyo. Because the Lord our God prepared for all of us. May kwarto ka sa langit, may kingdom ka na hinanda para sa iyo. So pag binaliwala mo ito, kayamanan na hindi nasisira, walang kapintasan, walang kakupas-kupas yan, hinanda ng Diyos sa langit para sa iyo, para sa atin. Naniniwala ka ba na binigyan na ng Diyos kayo ng paalala? Anytime, any moment, kung ikaw bawian ng buhay, tanong mo sarili mo, saan ka kaya? Saan ka papasok? Halimbawa ngayon, dumating yung big one na yan at natabunan ng bakal dyan at hindi ka na nabuhay. Saan ka patungo ang kaluluwa mo? Ikaw na makasagot. Hindi, nagsisinungaling pa rin ako, pasura eh. Ikaw na sasagot. Nakuha niyo po. Nagnanakaw pa rin ako eh. Ikaw na sasagot. Hindi ko alam yan eh. Ay, ikaw ang Diyos nakakaalam. Wala, nagmumura pa rin ako at ayaw magpatawad eh. Di, saan ka? Intindihan niyo po ba? Kaya check niyo lagi. Dapat sa notebook yan. Ngayong araw na ito, checkmate ba ako? Naintindihan niyo po ba? Sige, tuloy po, saan si Kuya Luis 5? Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ay, iningatan tayo ng Diyos. Kaya don't forget to ask the Lord's guidance, assistance every day of your life na hindi ka mahulog sa kasalanan. What I'm saying, because yesterday, nangyari sa akin, kung nagalit ako, nagwala na ako, hindi kami magkasundo na asawa ko. Usap agad, Lord. Take all this heaviness inside of me. Maintindihan niyo po? Lapit agad sa Diyos, siya lang talaga tatanggal niyan eh. Kasi prideful tayo eh. Authoritative tayo eh. Akala natin tayo lagi nasusunod. Masusunod ang Diyos dahil niya, luminahon ka. Gentleness, meekness niya eh. Self-control, patience. Grabe, no? Si Lord, no? Oo, ihayag sa katapusan ng panahon. Tuloy, 6. Ito ay dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. May pagsubok, wala. Talaga, wala. Mayroon nga eh. Maaring magdanas kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. For a short period of time. May pagsubok talaga. Hindi pwedeng walang trials. Dahil doon makita kung totoo kang ginto. Idalisay ka sa apoy. Para malaman kung totoo ka ng sumunod sa Diyos. Makaranas ka ng iba-ibang pagsubok sa iyong pagbuhay bilang Kristiyano. Amen. May kling panahon. May kling panahon pa ba, Lord? Sige, tuloy natin. Ang ginto, ayun, nandyan pa na yun. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan. Nakadaan ka na ba sa apoy? Mainit, hindi. Pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Dalisay means puro. Amen? Hindi walang halong tanso. Hindi fake. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kay sa ginto. So, nakita niyo kinumpara ang ginto at faith. So, gusto mo ba ginto or faith? Mahalaga kay sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw ng mahayag si Jesu Kristo. So, mayroon pala kayong recognition.
paparangalan pa kayo. Hindi ako magparangal sa inyo, mga kapatid. Ang Diyos po ang magbigay ng mataas na papuri pagsamba sa kanyang pangalan, ngunit kayo po paparangalan ng sa araw na mahayag si Yesu Cristo sa buhay niyo. Sige, tuloy po. Kunti na lang, kunti na lang. Hindi ninyo siya makita, ngunit siya inibig ninyo. Ito po yung faith. Sino umibig sa Diyos? Makita lamang kung totoo ka umibig sa Diyos kung sumunod ka sa kanyang salita. Pero kung hindi nyo binaliwala yung salita ng Diyos, hindi kayo totoong umibig sa Diyos. Pakunwari lamang yun. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay umaapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. So doon po yun, you have peace, you have joy. Because the faith that you have, napakalaki na. Kaya kapag nag-pray ka, sabi mo, Lord, dagdagan mo pang aking pananampalataya. Lord, itaas mo na pa ang aking faith. Lord, ikaw lamang makapagbigay ng pananampalatayang totoo sa buhay na ito. Yun po, galing pa rin sa Diyos. Ask the Lord. Ask wisdom from the Lord. Amen? So, tuloy po tayo, 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong buhay. So, if you have that faith, maliligtas ka. Boy, naniwala ka sa Diyos eh. Naniwala ka, sumunod ka pa, pinamuhay mo pa siya, then you have salvation. Amen? May tao ba dyan? Amen! Kaya hindi pwede yung gusto mo lang eh. Gusto ng Diyos. Kaya gusto mo ng ang kaligtasan eternally, then obey and follow God's word. Kaya yung sa 1 hanggang 5, pinakita talaga dyan na kailangan natin po ang Diyos. Kaligtasan, kabanalan, katuwiran ng Diyos, makita na sa ating mga buhay. Kaya wala na po kayo itatago pa, wala na po kayo idahilan pa, na hindi nyo naintindihan at paalala ng Lord. Kaya mayroong pagsubok, may mga sitwasyon nangyayari para malaman kung totoo ka na naniwala sa Diyos. That faith that we have, kailangan ma-develop ng lubos. Amen po ba? So ikaw na ba yan? Anak ka na ba ng Diyos? Na-forgive ka na ba ng Diyos? Are you sure? So, magawa ka ulit ng kasalanan? Oh, hindi na. Pag sin no more, repent and sin no more. Hindi araw-araw. Hingi ka na naman tawad mamayang gabi. Bukas ulit. Kumuha ka na naman ng itlog. Hindi ka nagpaalam. Ano tawag doon? Sabi ng mga bata, Mami, pahinging baon. Sabi ng mami, wala akong pera, wala. Wala ba, mami? Ah, okay. Pero ba, yung wallet ng nanay, dinukutan na, kasi hindi nagbigay eh. Naintindihan niyo po ba? Ha? Hindi lamang anak ang nagkumukuha sa wallet eh. Pati kundi asawa, anak. Tama po ba? Nandun na yun, hindi nakatingin ng nanay ko. Nakatingin ng asawa ko. Danda na yun sa bago. Hindi binigyan eh, hindi nang dukot. Di ba? Ganun kasi karakter, lifestyle na natin, pwede na pala gawin, no? Kabanalan sa makita sa ating buhay. Kaya nga may pagsubok. Are you there? Kaya hindi, yun po lahat ng pinag-aaralan natin. Lahat po ay temporary, pero may hangganan lahat yan. Kaya hindi na natin hayaan ang binigay na ng Diyos sa kaligtasan ay mawala pa. Kaya trials and testing po, ito po ay plano panukala ng Diyos para makita kung totoo tayong mga believers, followers of Christ. Amen po ba? Sige po. Can we open Romans chapter 8, verse 28? Romans 8:28. Sige po. Ano sabi dyan? Matapos na tayo. Sige. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Ano daw sabi? Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Mahal talaga tayo ng Lord eh. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tuloy natin sa 29. Sige po. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Alam na pala ng Lord kung para ka sa Kanya. Para ka na ba sa Diyos? Oh, nagdududa ka kasi mayroon ka kasinungalingan eh. Oh. Sabi, hindi pa ako banal, pastora eh, kasi hindi ko pa maiwanan yung, kaya nga, deny yourself, death to self.
Wala ka na dapat sa ganong pamumuhay. Sapagkat sa mula't-mula pa alam na ng Diyos kung sino magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Christ-like character. Yan lang, check nyo lagi yung fruit of the Spirit na yan, pasaporte ng visa at going to heaven. Yan lang mga kapatid. The fruit of the Spirit, pinabanal ka na ng Espiritu Santo. Sa gayon, naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Si Jesus po itong ehemplo. So wala na tayong dapat paghambingan maliban kay Jesus. Amen po ba? Kaya marami tayong natutunan. Isa na lang. Sige po. Kay Job 23. Si Job. Yan. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. So, si Job na to, yung faith ni Job, di po ba? Nakita niyo yun? Kung si Job na paano sa sinubok, pero nakita natin na sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Kasi kung totoo ka nagmamahal sa Diyos, ano man pagsubok nangyari sa buhay mo, matatag ka pa rin nakatayong matatag. Amen? Ganun po ba tayo ngayon na? Sa bawat pagsubok, natagumpayan mo na? Ha? Huwag ka na mga tuwiran sa harapan ng Lord. Iyak lang. Humbleness, humility, and as the Lord's help. Amen? Wala tayong magagawa kung di tayo hingi ng tulong sa Kanya dahil siya lamang may karapatan at kapangyarihan para tayong magawa at mabago. Huwag tayong minto sa mga atleta ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Takbo ng takbo. Pag nadapa, bangon ulit, takbo na naman. Amen po ba? Gusto mo pumasok sa langit? Magtiyaga, magtiis, dahil may pagsubok. Amen. Kaya, hoping and praying na mayroon kayong tinanggap ngayong araw na ito.